Ayun, magandang araw ulit sa inyong lahat, guys. Welcome back sa channel natin. Ngayon lang ulit ako nakagawa ng video kasi mapapansin nyo, ayan, naging busy ako dito. Naggagawa kami ng extra kwarto. Gagawin natin yun, mag-electrical. Yun. Maglalagay tayo ng ilaw. Doon sa linya ng to, magkasama na yung ilaw tsaka um, outlet. Ayan, sa isang circuit breaker. Or, ang existing kasi nila dito is fuse box pa yun, 30 amps. Yun, magkasama na yung linya ng outlet tsaka ilaw sa isang fuse box lang. Kumbaga, hindi siya nakaseparate na circuit or ng fuse box. Yan. Konti lang naman ilalagay natin dito. Isang ilaw dito sa kwartong to. Tapos itong hallway. Tapos outlet dito. Yan, outlet. Tapos outlet din dun sa kabila. Share ko nga lang pala muna ulit. Yung ginamit namin dito is tubular lahat. Tapos ito, second sort to. Yan, kung mapapansin nyo, ano lang ginamit din natin dyan, yung fiber cement. Yon, lahat ito, fiber cement, pati yung wall niya. Fiber cement yan, tapos tubular. Then nagpagawa yung pamangking ko ng loft deck o loft na bed, loft beds, hindi loft deck. Loft bed, yan, made in tubular lang din. Kasi ito yung magiging work area niya. About na sa 6 square meter lang itong bedroom niya. Ngayon, para maka-save tayo ng space. Yun, video ko na lang pala to para next video mapakita ko sa inyo kung ano yung maganda gawin kung para ma-minimize or nyo lang yung space nyo kung hindi ganun kalaki yan. Gagamitin ko kasi kumbaga tight sa budget or nag-ano tayo sa budget. Flexible loss, yun lang yung insulation natin. Hindi tayo gamit ng PVC. Pero sabi ko naman sa pamangkin, mas importante is yung wire. Gamit kami is THHN wire, then yung brand niya is Pelts Dads. Yan. Para kahit pa paano naman, maganda. Kasi yun yung importante, yung wire natin. Kasi doon dadaan yung current or yung kuryente. Sabihin natin, maganda yung insulation like PVC, tapos hindi naman maganda yung ginamit natin yung wire. Tsaka yung sizing niya, tama. Ayan, number 12 to, para kasama kasi yung outlet, tsaka yung ilaw. Ang outlet nito is 1, 2, 3, 4, 5 pieces na tugang outlet. Yon, then dalawang ilaw lang. Yon, okay lang yan. Safe na yun na magkasama sa isang fuse box na 30 amps. Kasi may existing pa sila dun eh. Parang tatlong ilaw pa yung existing nila. Yon, pasok pa rin sa 30 amps na fuse natin. Yon, kasi utay-utay lang yung, kumbaga, mag-wiring to, utay-utay lang. Kaya sabi ko sa pamangkin ko, ano lang, sige, maano na natin, may ayos lang natin yung electrical mo, na safe naman. Yun. So pala, yun, namili na rin siya. Yung mga pinamili niya, mga, pakita ko lang, yung gagamitin natin para ma-idea kayo. Ito yung mga gagamitin, pinamili na yung isang araw. Ilaw, yan, bombilya, pero mamaya pa yan. Yan, metal clamp, kasi nga, metal clamp yung gamit namin, tapos i-fix ko na lang siya ng black screw. Kasi nga, tubular yung frame natin. Ayun, mapapansin nyo, tubular lahat yan. Yung frame natin. Doon natin ikakapit. Naka-black screw lang siya. Tapos, na ito pa yung, diba, ito kasi doon sa planning eh. Ay lang, nagsama sa pin works ko. Yan, yung black screw na pang metal. Ito yung gagawin natin para may kapit natin yung metal clamp. Junction box, importante para pag-splice natin. Utility box, pagkakabitan ng yung ating mga outlet, yung mga fixture natin, outlet, switch. Utility box yung pinakawa ko. Bakit? Kasi in the future, balak pa niya itong pa double wall. Siyempre, kung amco box, kahit sabihin natin nakamount siya, pag nagpa-double wall naman siya, may ipit na rin or masasar doon. Kaya utility box yung pinakawa ko para in the future na magpa-wall mount, magpa-double wall siya, nakalubog na yung ating mga fixture like outlet at switch. Hindi magdodoble gastos. Tapos, receptacle, 4x4, para nakakapit na dun sa ating, ating junction box. Ayan. Yun lang. Kasi,
Hindi naman siya, kumbaga, karoon lang ng ilaw tsaka outlet. Yun. First natin gagawin, kakabit natin itong mga uh, utility box. Then, maglilinya tayo. Ayan, bale, ito pa yung lalagyan natin ng electrical. Isang ilaw din nga pala dito, di ko nabanggit kanina. Tapos, gagawin ko muna, lalagyan ko muna mga box to, junction, utility box, para sa switch, outlet, tsaka outlet. Yun malalagay natin. Tapos, after natin mailagay yung utility box, doon natin mailalagay yung linya, yung flexible loss, kasama yung wire natin. Kasi, kapag nilinya na natin, halimbawa, naglinya tayo ng flexible loss, dito natin nilalagay yung mga junction box, utility box, ang nagiging problem doon, minsan sobra or lampas yung mga wire, tsaka yung natin, yung flexible loss, magpuputol tayo, sayang naman yung mapuputol or mababawas natin na wire. At sabihin natin, 2 dangkal, 1 dangkal lang yan. Yun, lagay mo natin para alam natin kung saan natin patatakbuhin yung ating or idadaan yung ating mga flexible loss. Yan. Kabit ko muna yung mga utility box. Yun, ito na yung mga natin, mga utility box, tapos junction box, may kabit ko na. Kapag kaganyan kasi yung setup, naman yung ikabit lahat yan. Kahit saan, kahit yung sa slab, kabit nyo na yung mga junction box. Alam nyo na kung saan nyo idadaan yung flexible hose natin or yung PVC pipe natin. Hindi na kayo mahirapan, kagaya nito. Ito, outlet na to, pupunta yan dito. Yan, pupunta dito sa ating kabilang utility box. Kasi, ito nga is lang, single switch box or fuse box lang yung gagamitin natin. Ibig sabihin, yung outlet tsaka ilaw magkasama lang sa isang fuse box. Yung wala siyang kanya-kanyang circuit breaker or let's say sabihin natin yung outlet may 20 amps na circuit breaker, yung ilaw may 15 amps. Hindi ganon. Ito is may existing kasi ito na fuse box. Baga nagpadagdag lang ng kwarto. Yan. Sama na lang yung outlet. Yan. Ganyan muna. Lahat ng utility box nilagay natin para mabilis na tayo or ma-visualize na natin kung saan natin dadaan or patatakbuhin yung linya natin. Gaya ito. Ito, diretso na yan pababa dito sa switch natin. Yan. Matatansin na yan kung gaano kahaba yung PVC or flexible hose tsaka wire na gagamitin natin. Yun, kagaya nito, naglalagay tayo ng flexible hose. Mabilis natin siya masusukat kasi naka-layout na yung natin. Yung ating mga utility box. Ayan. Pakata lang natin. Ayan. Ito kasi is kuwala ko para malinis kasi nga hindi pa to naka-double wall para naman magandang tignan. Ayan. Tapos, pwede natin siyang lagyan ng wire. Yung wire natin, number 12, kasi outlet to, tapos ilaw, magkasama na. Kaya, kinarehas niya, number 12 na rin sa ilaw. Wala namang kaso yun pagdating sa ilaw. Yan, oh. Tapos, masusukat na natin kung gaano kahaba na wire yung gagamitin natin. Ngayon, mag-exist lang tayo, magpapalampas lang tayo sa mga ganitong utility box. Ayan. 6 inches from here para mas magandang mag-splice ng mga fixtures like outlet, switch, yun. Papasok lang natin to. Wire dun sa ating flexible loss. Yan. Tapos allowance tayo mga 6 inches.
Yun. Tapos, natin dito. Yan. Ito, pagkakabit natin dito, secure din natin ng metal clamp. Ipinakita ko sa inyo yung metal clamp kanina. Ayan. Kasi nga, hindi pa siya naka-double wall. Pero kahit naka-double wall siya, mas maganda, i-secure nyo ng metal clamp. Yan, 1/2 yung size ng ating metal clamp. Yan. Hindi man dito pwede yung PVC clamp kasi PVC clamp, ang ano niya is common nail or minsan kasama niya yung concrete. Hindi naman lulubog sa ganitong tubular. Yan. Ito na ito. Yan. Tapos, yung linya natin, stable siya kasi naka-clamp na siya eh. Yan, pababa. Yan. Pwede natin ito lagyan ng convenience outlet. Kasi, ito, hindi natin malalagyan ng single switch lang naman to kaso back-to-back to. Ibig sabihin, may another switch dito. So, kasi para dito sa hallway, maglalagay tayo ng switch. Ng ilaw. Yun, may ano rin, junction box. Yan. Pakita ko sa inyo mamaya yung pag-splice pati nito. Back-to-back switch, tapos may kasama siyang outlet kung paano siya mag-splice. Kaya pinutol ko to eh. Kasi dapat yung line 2, dire-diretso lang, pataas. Hanggang dun sa junction box na yun. Ngayon, pinutol ko para makita nyo kung paano i-splice or paano mag-splice ng merong back-to-back switch at meron ding kasamang outlet. Ngayon naman, ang susukatan ko, from here, yun, papunta doon. Kung nakita nyo yung paglilinya niyan, ganun din. Yan. Talagyan natin ng flexible loss doon, papunta doon. Lahat yan. Yun naman gagawin ko ngayon. Dito nga pala, yung wire, or yung linya na gagamit natin pataas dun sa ilaw na yun. 4 yung wire natin. Bakit 4? Kasi yung line 1, tsaka line 2. Yung line 1 natin, papunta rin sa switch, tsaka doon sa outlet. Kasi itong line 2, yan, yung may marking na dalawa, papunta naman yan sa outlet lang. Kasi itong dalawang to, yung the rest, parehas traveler yan. Ngayon, kaya may marking to, itong merong electrical tape, yan yung traveler, hindi pala traveler, return. Yan, parehas return yan. Iba, ang traveler is a three-way switch. Ito is parehas return. Itong return na to, papunta doon sa isang switch sa labas, sa hallway. Tapos itong return na to, na walang marking or electrical tape, siya naman yung return nitong ilaw na to. Ayan. Kaya 4 yan. Ngayon, pagka ganito, isang kulay lang ng wire yung ginamit nyo, lagyan nyo na lang ng marking. Yan. Line 1, line 2, return, kahit mga traveler. Yan. Lagyan nyo na lang ng marking. Yan. Depende sa inyo. Pwede nyo kaltasan ng ganito or lagyan ng electrical tape. Pero mas maganda, kaltasan nyo na lang kasi minsan yung electrical tape, pag susot nyo sa PVC, natatanggal nakakalas. Pag may marking, sure kayo na hindi mawawala yung marking niya. Malalaman nyo kung alin yung line 1, line 2, return, traveler, yan. Yan. Kaya 4 ito, yung wire natin. So ngayon, natapos na natin lagyan ng mga wire. Tapos, yung ganyan niya, yan. Isagad natin ang gando sa flexible loss. Ang gagawin natin, mag-splice naman. Ngayon, una kong papakita pag-splice sa inyo. Ito kasi nga siya sa inyo, kaya butas yan. Back-to-back switch yan. Switch nito, ito, para doon sa, ilaw dito sa hallway. Ngayon, dito may isang switch na to, para naman dito. Ayan, single switch or single gang na switch. Tapos ito, may outlet. Pakita ko sa inyo paano mag-splice ng back-to-back switch na may kasamang outlet. Ayan, ito na yung ating switch na may back-to-back switch tapos may outlet dito sa baba. Ang una natin gagawin, splice na muna natin yung line 2. Kasi yung line 2, ayan, ito, yung marking na, yung dalawa yung marking. Splice na muna natin yun kasi walang kasama yun eh. Ibig ko sabihin, walang i-splice na wire doon na mapapunta sa switch. Ako natin yung line 2, strip natin yan. Then itong line 2, galing sa taas. Strip na rin natin yan. Kasi, i-splice na natin yan dahil, yun nga, nabanggit ko, wala siyang kasamang wire. Oops, sumabit. Yan.
Splice natin itong dalawa. Yan. Kasi yung line 2 o yung pangalawang linya na galing sa breaker, papunta yon sa receptacle natin or dun sa natin bukilya o sa ilaw. Yan. Ang pupunta lang dito sa natin, sa switch natin ay yung line 1. Yan. Yan. Mamaya ako nalalagyan ng electrical tape. Pero ito, pwede nalagyan ng electrical tape. Pero mamaya na, para mapakita ko sa inyo. Then next natin, itong line 1. Ito yung line 1. I-strip natin yan dito sa gitna. Yan. Tapos, ito, dito natin yung strip sa gitna. Papakita ko sa inyo ba't sa gitna ko siya strip. Then, add tayo ng isang wire, extra wire, para mag-splice tayo ng isa pang wire. Ito namang wire na to, papasok siya dun sa sa isang switch natin. Or liliban siya. Yan. Splice lang natin to. Yung tatlong yan. Ayan. Bakit ko to in-splice? Or in-strip dito? Kasi, kaya ako in-strip dyan, gawa ng ito, i-strip natin to dito. Ito kasi, papunta na siya sa switch. Yan. Yan, kaya nakaganyan. Hindi ko siya lalagyan ng electrical tape kasi nga, para ma-visualize niya. Yan. Tapos, pwede na ikabit doon sa switch. Yan. Dito. Yan. Tapos yung isa nating linya, ito, line 1 yan, no? Takbo dito. Pupunta na yan dyan. Yan. Papunta doon sa kabilang switch. Ngayon, ang natitira natin itong dalawang to. Ano to? Ito yung return, hindi traveler. Yung return na yan, yung may marking na electrical tape, yun nga yung papunta doon sa kabila. Yan. Kakat na lang natin to. Yan. Ito kasi, yan, may marking na electrical tape. Lulusot natin yan sa butas. Kasi nga, pupunta yan doon sa isang switch natin. Yan. Ngayon, i-strip ko na rin to or babalatan ko na itong isang return natin. Yan naman, ay papunta dito sa isang switch sa kabilang connection ng switch natin. Tula ko lang ng pliers para pumasok ng ayos. Yan. Ito, yan yung connection niya. Then, dun sa kabila naman na na linya, ito yung kaback to back niya eh. Ito na yung dalawa. Ito, tsaka ito, doon naman natin kakabit yung switch natin. Kabit ko lang. Ayun, ito yung kaback to back na switch niya. Yan. Doon lang yan. Yung line 1, dito lang siya na-connect. Kaya, sa gitna nung isang wire ko nung nag-strip na yun, papunta sa outlet. Tapos, dito ko na siya na-splice. Ito, yung line 2 lang, yan. Yung return naman natin, yung dalawang return, papunta sa kabilang switch, tapos ito yung isa. Yan. Ganyan lang mag-splice ng ng linya na may kasamang outlet. Ng dalawang switch na back-to-back na switch, tapos may kasamang outlet. Yung convenience outlet na yan, yan, pababa na yan. Yan. Convenience outlet yun. Yan. Itong line 2, wala niya kasama. Yan. Pwede natin yung lagyan ng electrical tape, tapos kakabit ko na yung switch natin. Ngayon, dito naman tayo sa taas, to sa ilaw na to, yan. Ito, dalawang to, yan. Pupunta yan sa fuse box na natin. Yun yung maging supply natin, yung line 1, line 2 na yan. Ito, papunta doon sa ilaw sa hallway. Yan, yan, dalawa lang din yung wire niyan. Tapos ito naman yung apat na wire, yung papunta dito sa switch natin, tsaka sa outlet. Yan. Ito naman yung ipapakita ko sa inyo na splice. Yan. Na anong yan. Kasi may ilaw dyan eh. Pakita ko sa inyo paano splice yan. Tapos na itong paglinya natin dito sa sa kwarto, hallway. Kumbaga, paano maglinya ng ilaw at may kasamang outlet sa isang lang, fuse box. Dito tayo sa taas. Ngayon, ang gagawin natin,
Ito, line 1, tsaka line 2. Yan. Yung line 2, dito lang natin yung, line 1 ito kasi yung marking niya, 1 lang. Yan. Itong line 2, dito lang natin yan i-strip. Kasi, lahat ng wire, ganito, ilaw, pupunta doon. Kukonek yan dito. Sa line 2 natin. Yan. Strip natin yan dyan. Ay, splice, sorry. Tapos, kukunin natin line 2 dito. Yung may marking na dalawang marking. Yan. Ayan, ito. Strip lang na, splice lang natin dyan. Yan. Strip ko lang to dito. Kasi kaya ako strip yan. Same nung ginawa natin dun sa sa switch. Kaya yung strip dyan, dito naman, imbis na switch yung kakabit natin sa dulo, ay kakabit natin sa dulo nito is yung receptacle or bukilya or yung ilaw na niya. Yan. Strip ko lang to guys ha. Tapos ano ko, i-splice ko to. Wait lang. Okay na, ayan. Na-strip ko na or na-splice ko na yung ating line 2. Yan. Yun lang yung maraming naka-splice kasi may ilaw pa dun sa kabilang section. Tapos may outlet naman doon papunta doon sa baba. Yan. Ngayon, ito yung line 1. Basta ito galing na sa fuse box. Yan ay magsusupply ng kuryente doon sa outlet, tsaka switch sa ilaw. Yan na. Ito yun. Gagawin natin, ito yung line 1. Siya naman, kukunin yung line 1 nito, i-splice nyo na lang yan. Yan. Wala na kayong iba pang isasama na wire. Pagdidikitin nyo lang yan. Kasi, wala namang connection doon sa ilaw yan eh. Yan. Splice nyo lang yung dalawang yan. Yan. Tabi mo natin. Yan. Pagka-splice nyo yung dalawang yan, para ma-power up yung ating outlet doon, tsaka yung switch natin. Kaya naka-splice lang yan, walang sasama. Unlike dito sa line 2, kasama yung may tatapat tayo na ilaw. Ngayon, matitira dyan is ito na. Itong natirang to, yan yung return. Di ba itong may electrical tape, yung marking na yan, kaya may marking yung electrical tape yan, yan yung ilaw o return ng ilaw sa ating hallway. Yan. Yan lang pagsasamahin nyo. Yun. Okay na. May matitira tayong isang wire. Itong isang wire na to, ito na yung ikakabit nyo sa receptacle dito or sa bumbilya. Yan. Kaya may matitira dyan, dalawa. Yan. Yung dalawang yan, ito yung return, or return ng ilaw papunta sa switch, sa yung line 2, papunta sa switch natin. Sa ilaw na sa ating receptacle. Yan. Yung naman kabila, may line 2 na yun yan, naka-splice dito. Yan. Tapos kaya return na lang yung ating naka-splice dito. Yung kabilang ilaw sa hallway. Yan. Ito na lang yung matitira, yung dalawang yan. Splice ko lang, tapos pakita ko sa inyo. Ito na, yan. Na-splice ko na. Ito yung line 1 natin. Tapos ito yung return ng isang ilaw. Ngayon, ito nga yung return, yung dalawang yan. Kakabit natin yan. Strip ko yan. Kasi kakabit natin yan dito sa natin, sa receptacle natin. Ayan. Isa pa nga palang tip, yung line 2, kailangan, ito yung center, yung nasa gitna na yun. Dito nyo ikakabit. Doon nyo ikakabit yung line 2. Ayan. Bakit? Kasi, pag ang line 2 na andito, wala namang problema yun sa magkabaliktad. Hindi magkakaproblema sa linya. Pero, sa safety, ayan. Kasi, halimbawa, dito yung line 2, diyan yung, natin, may kuryente. Minsan, pag nagpalit tayo ng ng bumbilya, or ng ilaw, wait lang. Ito, ayan. Yung line 2, guys, dito ilalagay. Ito yung center yung lang yun. Ayan, ito yun. Dito ilalagay. For safety ninyo, kasi minsan may nagpapalit sa atin ng bumbilya, di ba, fuse box or breaker. Siyempre, kahit i-off nyo yung switch, akala nyo wala ng current yan or kuryente. Mali po, kasi yung line 1 lang yung kinat natin pag in-off natin yung switch. May kuryente pa rin yan. Yung line 2 nga, yun doon nakakonect sa center na yun, sa gitna. Minsan, pag nagpalit tayo ng bumbilya, minsan nahawakan natin dito, sa terminal niya, nakaganon, no? Yan. Kung yung line 2 na andito, guys, sa side na yan, yan nasa, yung may roscas na yan, minsan pag nagpalit tayo, pag dikit nyo pa lang yan, mag-ground, may tendency na kuryente na kayo. Kaya lagi nyo ilalagay yung line 2 o yung live wire dito sa sentro. Ang return na lang dito, guys. Para pag naka-off yung switch, kahit pa paano, walang kuryente yung return natin. Kasi naka-off yung switch eh. Minsan,
Kalimitan sa atin, pag nagpalit ng bombilya, ang mindset natin, pag naka-off ng switch, wala ng kuryente sa receptacle o sa bombilya. Mali po, may kuryente pa po yun, yung line 2. Yan. And guys, ganun lang kabilis maglinya ng ilaw. Ayan. Yun. Ilaw, tsaka switch, tsaka outlet na magkakasama guys. Sana nagkaroon kayo ng idea kung paano maglinya ng yung ganito, magkasama lang sa isang circuit breaker or kahit sa isang sa isang fuse box. Ayun. At maraming salamat po muli sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin. At doon sa mga merong tanong, sulat niyo po sa comment section yun. Tsaka sa mga request videos. Nagpapasalamat din po ako sa lahat na walang sawang sumusuporta sa mga video natin. Yan. Salamat po talaga sa inyo lahat. Stay safe guys and God bless po.